Ikalima ng Mayo, taong kasalukuyan. Sinag ng araw ang tumama sa aking mukha na dahilan upang ako'y magising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Isang panibagong taon ang binigay sa akin upang libutin at tuklasin ang hiwaga ng mga likhang nakapalibot sa akin. Paglalakbay ang madalas kong ginagawa sa aking buhay. Ngunit iba ngayong araw dahil ito ay aking kaarawan. At marahil ito na rin ang pagkakataon upang makauwi ako sa aking tahanan. Tahanan kung saan ako nagmula. Tahanan na nagbigay sa akin ng kulay. Tahanan na nagbigay sa akin ng ngalan. Ako ay uuwi na. Dala ang aking mga gamit, suot ang aking marikit na damit. Ako ay tumuloy sa aking paroroonan, ang bayan ng may kawayan. Mga makukulay na banderitas, nagsisiglahang musika galing sa banda, at mga ngiti sa labi ng tao, ang mainit na sa akin sumalubong. Maligayang araw ng pagkakatatag, nakasulat sa isang malaking trapal na nakasabit sa gitnang itaas ng daang aking nilalakaran. Ilang taon na rin ang nakalipas simula nung ako'y huling bumisita sa lugar na ito. Maraming nagbago, ngunit ang pagbabago ay para sa kabutihan. Noon pa may hindi nakalakihan ng aming baryo. Tinatawag pa nga ito noong Calabadyo, na ang ibig sabihin ay katulad sa aming baryo. Madalas kasi itong noong nakalubog sa tubig tuwing sasapit ng tagulan. Ngunit ang pinaka-nakakamanghang istoryang galing sa mga ninuno ay pinangalan itong lugar na ito sapagkat ito ay hugis bundok ng Kalbaryo na pinagpakuan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa kabila ng pagiging maliit ng baryo, ito naman ang naging sentro ng pag-aalahas. Simula sa paggawa ng mga kwintas, singsing, at iba pang mamahaling alahas, maging ginto o pilak man. At simula noon pa may, ito na ang naging kabuhayan ng karamihan dito sa aming baryo. At noong ikapito ng Marso taong 1971, naitatag dito sa aming bayan ang kauna-unahang kooperatibang tumulong sa mga residente sa pagpapatayo ng negosyo sa pamamagitan ng pagpapautang pangpuhunan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dating kooperatiba ay isa ngayong tindahan ng alahas na pag-aari ng pamilyang Cabigas. Bukas na ang paniderya sa bayan! Sigaw ng isang lalaking tuwang-tuwa at may hawak na supot ng tinapay sa kanyang kaliwang kamay. Ang panaderya na walang kupas, ang panaderyang La Purisima. Madalas ay ito ang aking unang pinupuntahan pagkatapos ng mahabang araw. Palibhasa, gutom sa maghapong araw, kaya naman sa panaderya dumidiretso. Matatagpuan ito sa Licaros papuntang Barangay Poblasyon, Bayan ng Palengke. Ito ang pinakamatandang panaderya na nakatayo pa rin magpasa hanggang ngayon. Ang amoy at talaga namang masasarap nilang tinapay ay hindi kailanman kumukupas. Habang patuloy na naglalakad upang makita ang mga kaganapan sa kapistahan ng aking baryo, kumakain ako ng tinapay na aking nabili mula sa panaderya. Maya-maya pa'y isang matandang lumapit sa akin. Parang ika'y aking namumukaan. Binigyan ko lamang ng isang matamis na ngiti ang matanda at itinuon muli ang aking pagtingin sa mga kaganapan. Noon lamang nakaraang linggo ay ginanap ang prosesyon ng Santong Gapos. Banggit ulit ng matanda habang nakangiti. Naalala ko noon ay sumasama ako sa prosesyon ng Santong Gapos. Ang Santong Gapos
ay ang isang prosesyon na matagal nang ginagawa sa aming mahal na bayan. Nag-iisa lamang ito na pinipintuhong imahe at ito ay itinuturing ding mapaghimalang hiyas. Ang sabi ng mga matatanda ay hindi pwedeng itawid ang imahen sa ilog sapagkat magkakaroon ng matinding tagtuyot ang bayan kapag iyon ay ginawa. Naaalala ko, balik ko sa kanya. Ang makasaysayang istasyon ng tren. Oo naman, sinong makakalimot sa lugar na itinuturing na pangunahing transportasyon ng mga tao? Ang Daang Bakal, ang luma na ngayong istasyon ng tren. Ang isa sa makakapagsabi kung ang lugar ba ay isang industrialisado at isa sa mga sentro ng kalakalan ay ang tren. Ang bakal na daan na ito sa may Kawayan ay papunta sa mga kalapit na probinsya kagaya ng Pampanga, Tarlac at Pangasinan. Natatanaw ko pa rin ang kagandahan nito. Natatanaw ko ang nakaraan. Alam mo, ang sarap pagmasdan na muli akong nabubuhay. Mula sa magagarang disenyo pagkapistahan, mga lugar, sinaunang establishmento, mga ngiti ng mga tao, hanggang sa mga tradisyon at mga alaala ko. Muli nilang binibigyang kulay ang ngalan ko. Ako'y labis na nagagalak na masaksihan itong muli. Sabi ko sa matanda, kasabay noon ay ang pagtulo ng aking luha sa aking mga mata at pagngiti ng aking mga labi. Ako ay nagbigay galang sa matanda, sabay sabing, hindi mahihigitan ng mga bagay o infrastruktura ang iyong naipamana sa amin. Ang tradisyon, kaugalian, lalo na ang pagkapit sa Panginoon at pagtutulungan sa kahit anumang unos ang dumating. Iyon ang pinakamaganda mong naidulot. Hindi ako nagkakamali. Kilala kita. Ang bayang ito ay ikaw. Walang makakahigit sa hiwaga mo. Ako'y naghagalak na makita kang muli. Kalbaryo.